Mas, grabe na po na. Galing soon, at this moment in time, we'll be going sa pinaka-importante part of the service. That is the preaching of God's Word. I hope and pray that all of us are now ready sa pagpaminaw sa tulong sa Panginoon na Diyos. O sa ilangan pa, I'd like to request our pastor, Pastor James, to give to us the Word of God. Let us give the Word of God a round of applause, please. Amen. It must be love. Wow, what a nice song. Wala na laing rason para anihan kas Ginoo diri sa kalibutan. Wala na laing rason, gugma ra gyud. Kay gigugma kaniya, no? And this morning I would like to talk about a very simple yet complicated message, mga kaigsunan. Simple because it is the plain teaching of the scripture. Complicated because many Christians misunderstood this message. Kanina Sunday school, I have tried to show some of it sa akong mga estudyante sa Sunday school, and by the grace of God, I could show it clearly sa inyo karon nga taknas kabuntagon. So by the grace of God, mga kaigsunan, I want to give you something to think about karon nga kabuntagon, and please give me your undivided attention. Paminawan niyo pag-ayo, mga kaigsunan, and I wish to and pray, I pray to that this could be a help sa ato ang kinabuhi, especially sa ato ang sometimes naga-struggle sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Kay di malikayan nga ang atong kinabuhing Kristohanon ay struggle, no? And struggle man gid ang kinabuhing Kristohanon. Gira gud ni. Dili gud ni siya basta-basta. Naagid tay ginaatubang war. When you became a Christian, then you are part of a war. Gira ang imuhang naanhuan, mga kaigsunan. Muna nga dili ni siya sayon ang kinabuhing Kristohanon. Dili siya dali kung buot nimo nga pag tungkaron. Pero if you would look at the Bible closer, dili sayon pero simple lang. Si pasabot ni mo, pastor, dili sayon pero simple lang. Tutanahon karon, mga kaigsunan, because the Bible is full of things not easy to understand. But by the power and help of the Holy Spirit, we could understand it, mga kaigsunan. And sometimes, these are paradoxes, no? Paradoxes. Mga daghan kay paradox sa Bible. Tudlo ni Jesus Christ, bulahan kuno ang mga pobre kay sila dato. Bulahan pobre kay dato. Saan na, pastor? No? So, there are paradox, mga kaigsunan, and we will try to look at that karon. But by the grace of God, gusto na ako nga atong hisgutan ang plain teaching sa Bible about our salvation, in which daghan sa ato ang dili nato masabtan. I would like to emphasize karon ang grasya sa kaluwasan. How can we understand nga kinig grasya gyud, dili gyud siya buhat, tanawon karon, mga kaigsunan. So I would like to read several scriptures found in the book of Romans, chapter 5, chapter 6, and chapter 7. Palihog po ninyong tanan. Para tumakita ang context, I will be reading several scriptures. Romans chapter 5, verse 12 to 21. If you're there, say amen. Amen. So basahon ako. Please follow me with your eyes. Romans chapter 5, verse 12 down to verse 21. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned, after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was
to come. But not as the offense, so also is the free gift. For if through the offense of one many be dead, much more the grace of God, the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. And not as it was but one that sinned, so is the gift. For the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offenses unto justification. For if by one man's sin, by one man's offense, death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Therefore, by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by the righteousness of one, the free gift came upon all men unto justification of life. Look at this verse 19. For as by one man's disobedience, many were what? Made sinners. So you did not become sinner by sinning. You were made sinner by one man's disobedience. So by the obedience of one shall many be what? Righteous. You are made righteous. You did not become righteous by doing righteous things, but you became righteous. That's the key. Verse 19. Verse 20. Ito na i-focus ang verse 19 niya. Verse 20. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, grace did much more abound, that as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ. Romans chapter 6, verse 1 and 2 lang sa, and ambak din ta sa verse 6, para di ta malangan. Verse 1, what shall we say then? Shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. How shall we that are what? Dead to sin live any longer therein? Look at that, dead to sin. How? Verse 6, ambak lang ta. Knowing this, that our old man is what? Crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin, for he that is dead is freed from sin. Now, if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him, knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. For in that he died unto sin once, but in that he liveth unto God. Likewise, reckon ye also yourselves. Look at that word, reckon. Likewise, reckon ye also yourselves to be dead indeed unto sin, but alive unto God through Jesus Christ our Lord. Let not sin therefore reign in your mortal body, that ye should obey it in the lust thereof. Neither yield ye your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. Chapter 7, verse 1 to 6, atong basahon mga kaigsunan. Know ye not, brethren, for I speak to them that know the law, how that the law hath dominion over a man as long as he what? Liveth. Samtang buhi pa ka, ang balaod nangulo sa imo. For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth. But if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband. So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress. But if her husband be what? Dead, she is free from the law, so that she is no adulteress, though she be married to another man. Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ, that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God. For when we were in the flesh, the motions of sin which were by the law did work in our members to bring forth fruit unto death. But we are delivered from the law, that being dead, wherein we were held, that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letters. My Father God, grabe ka nindot ang imong pulong, Ginoong Diyos. Grabe ka lahom. Apan grabe ka simple, Ginoo, kung imong ipasabot sa amuan.
We pray, Lord, that these people will understand. And through this understanding, we could really believe what you want us to know. And upon believing, Lord, our life will be changed. Our lives will be renewed. And maangko na mo, Ginoo, ang victory as a Christian, Lord. Because we recognize, Ama, and sometimes ang among defeat is because of misunderstanding your grace and misunderstanding our standing before you. Sa ilo amin sa mga salamahan, let us understand your word in Jesus' name. Amen. Palihog maglingkod ng tanan. Very simple ang uluhan sa mensahe. A sinner made righteous. Makasasala nga gihimo nga matarong. Makasasala nga gihimo nga matarong. Sometimes mga kaigsunan, we misunderstood sin or sinner. No? Ang pagkamagkasala. We are asking a question karon sa atong mensahe, how can a sinner be made righteous? So let's define sinner first. Sinner. Saan ang sinner? Kanang mag-chat ka o niya tanawon lang dili replyan, sinner? Ano ba? Or sinner, makahasala. Okay? Sinner. So most people define sin by action. Magkasala ni siya nganuman kay adik mo. Magkasala ni siya nganuman kanay kay bakakon. Magkasala ni siya kay cheater. Magkasala ni siya kay kawatan. Magkasala ni siya kay libakira, maritis. Magkasala ni siya kay mauni og mauto ang iyang mga gibuhat. And that is how we define sin. Mao na ato ang first understanding sa sala. And ang ato ang una-una, sukad ko na himong Kristohanon. Sukad ko nagtuo kang Jesus Christ. Muhunong na ko pagpamaka. Muhunong na ko og pagpangat. Muhunong na ko sa akong bisyo. Muhunong na ko sa ako ang gitawag na pagpanglibak. Okay akong pagkinabuhing Kristohanon. I will be a good Christian kung ako tong buhaton. Pero mga pinangga ng mga kaigsunan, listen carefully. Isn't that trying to be like Christ by your own effort? Murag nahulog nga you are saved by faith and you are trying to maintain your salvation by trying to be like Christ? Murag na ay diferensya gamay. Munang ginaingon sa letters ni Apostle Paul, specifically in the book of Galatians, nga nagsugod kas grasya ni balik kas balaod. No? You are saved by faith. Pero, pag abot sa saved na ka, murag nahulog na i-maintain ni may mong kalawasan by works. Which is wrong. Mali. So, ato nang sabton karon mga kaigsunan. Because sometimes, isip mga Kristohan, itong una-una, pag makalikay lang ko ani nga mga butang, pag di lang na ako ni mabuhat, pag mahunungan lang na ako akong bisyo, pag di na ko mangliba, di na ko mangaway, I will be right with God. And that's our thinking mga kaigsunan. And that's the reason why we are always defeated. Kaya yawa mga kaigsunan, na ako'y na-realize kanina lang ba sa pagtudlo na ako sa Sunday school. And genuinely, to be honest with the Sunday school people, ganina lang gid nako to na-realize. I have told them na ang devil iyatang ginatintal nga mahimong pareha sa Dios. To be good. Unsa kay to iyang tintal kang Satan gani? Kang Eve. Kung mukaon ka aning nga prutas, you will be like what? God, knowing good and evil. So, ang panintal sa yawa sa imuha karon nga, kinahanglan ka mahimong maayo, good. Like God. Nakabalo ka karon? Ang modern nga panintal sa yawa karon, kinahanglan ka mahimong pareha ni Kristo. You must be like Christ. Paningkamot yun nga mahimo kang pareha ni Kristo. Biyahe imong mga bisyo. Tarong nga imong inistoryahan para mahimo kang pareha ni Kristo. And that is the modern way of the devil sa pag-ilad kanimo. Nga naman, pasaw si Dautan, anak.
Ang dautan ana kay kung imo nang buhaton, you are bound to failure. You see? Kay kung ang yawa lang iyang panintal permente sa imo paghimog dautan ay pildi na sa permente. Pero ang iya dayong panintal sa imo ha, paningkamot nga mahimo kang pareha ni Kristo through your own effort. So, kanawang mahitabo. Nayo sa katawo, maningkamot ko nga mahimo kung sama ni Jesus Christ. Muhunda na ako sa ambisyo. Di na ako manglibak. Magbinutaan ako. Magtuon yung Biblia. Mag-ampo ko. After one day, 1 week, ma-realize niya, sama niya akong kinabuhi. Uy, wamang ginako, nahimo akong goal. Kasala manoon ko. Di ba akong goal, mahimong sama ni Kristo? Nasipyat manoon ko. And failure will result to depression. Sa mukha ni, uy, di na ako makaya. Di siguro ko luwas pa, kaya di man ako makaya. And depression will result to loss of hope. Nagid ko. Nagid ko'y paglaom. Dautan gigong tao. Failure gig ko. And losing of hope will result to embracing failure. Embracing sin. Mora mangyapon. Di mangyapon ako, matarong akong kinabuhi. Magpakasala na lang ko. Mora mangyapon. Di mangyapon ko, makatarong akong simba. Di na lang ko mo simba. Mora mangyapon. Matintal mo yapon sa las. Magpakalas na lang ko. Mora mangyapon. Makainom mangyapon ko. Maghubog-hubog na lang ko. And the root is naningkamot ka mahimong pareha ni Kristo. So that is one of the grabe kadako nga ilad sa yawa. Nga iyak ang ginapos niya mahimong pareha sa Ginoo. Just like Eve. Kananian, you will be like God. And the modern way today, paningkamot, mahimong kang pareha ni Jesus Christ. Diba, pastor mo na itong goal, mahimong pareha kang Jesus Christ? Yes, mo itong goal. Pero lahi ang pamaagi sa Ginoo, lahi ang pamaagi sa yawa. Ginatintal ka sa yawa, na mahimong pareha ni Kristo by your own effort, para ma-fail ka, para mo embrace lang nimo imong failure, para magpakasala na lang ka kay Moraya kung di nimo kaya. Pero lahi ang pamaagis Ginoo. Nato nang studyhan karon. It's very important. Paminawan niyo pag-ayo kay basin mao ni hinungdan nga gabalik-balik ka sa imong sala. Gabalik-balik ka sa imong old nga mga kinaiyahan kay hangtod karon ang imong pamaagi para mahimong pareha ni Kristo is imo gyapon kaugaligong effort. Munang pildi ka pirmi. Mura ka og nang hagbas, pero wa nimo gibira ang ugat, mutubo ra gihapon. Unsa ning gitawag nga sala? So naitulo ka butang atong isgutan karon mga kaigsunan. Nga nagatuyok-tuyok sa sala, sin and righteousness. Sin and righteousness. Tanawon karon, importante gyud kay ni. I hope masabtan ninyo how I wish that every member of the church is complete karon nga kabuntagon. We could understand all this mga importante kayo. So number 1 mga kaigsunan, for us to really understand, sin is a condition, a nature we are born with. Sin is a condition, a nature we are born with. Di ba po, the wages of sin is what? Ang baby, nakasala na wala? Wala. Pero nga nung mamatay man. You see? Nga mamatay man sila. Kung wala pa sala ang baby, nga mamatay man sila. Nga daghan mag-baby na matay. Wala man kasi sala. Ang bayad sala, kamatayon man ka. Kay nga ang sala di ay, dili na mainly kung unsa ang imong ginabuhat. Ang sala di ay, is ang imong kinaiyahan. Imong nature nga napasa sa imuha. You see? Muna ang bata, dili na nimo tudluan magpakasala, sila mismo makasala sila kay kinaiyahan nila nga makasala. Na ato makitaan sa atong gibasa ganina sa Romans chapter 5 mga kaigsuunan. Niabot ang sala through one man kang Adam. Og pinaagi kang Adam, dili na ko basahon bago sabha, pinaagi kang Adam na himong makasala ang tanan. Kay ang tanan gikan man sa iya. You see? So yun ba kay Bible nga, even though you did not sin in the similitude of the sin of Adam, pero nahimo gyapon kang magkasala nga naman sa dihang nagpakasala si Adam naa ka sa iya because you are seed of Adam.
So tanan karon nga mga tawo nga naanak, napasa sa ila ang kinaiyahan nga makasala. So ang atong problema kay mga kaigsuonan, dili ang unsaon nako ni nga di na nako ni nabuhat. Di namang problema. Kay ang sala di ay dili lang katong mga butang nga imong ginabuhat. Ang sala di ay ikaw ang imong pagka-ikaw mismo. Your nature, mo dito ang sala. So bisan pag moingon na karon nga kuno na ako nigbuhat, wa gyapon nawala ang imong pagka-magkasala. Kay bisan pag ihunong na ni magbuhat ang usa ka form og sala, pero ikaw magkasala man ka. Murag og Pilipino, unsa may kinaiyahan sa mga Pilipino? Ang mga Pilipino kuno kay hilig og manana habit. Kana sig unya na ba? Magbasa kog Bible unya na. Magampo ko unya na. Maghimo ka ng pasik unya na. Ana kuno ang kinaiyahan sa mga Pilipino. Pero pananglitan, ana ka, sugod karon, di na ko magmanyana habit, di na ko procrastinator, kinahanglan, kung nanay baton, buhaton ako dayon. Nabuhat nimo. Nahunong ba imong pagka-Pilipino? Wala. Pilipino, gyapon ka. Sama sala. Panalitan, kawatan ka. Pagkahuman, karon. Di na ko mangawat. Wa, nagigikawat-kawat yun. Nawala, may magkasala? Wala, gyapon. Magkasala, gyapon ka. Kay ang sala, dili lang kadtong imong ginabuhat, kung dili, ikaw mismo ang imong kinayahan sala. Nakuha niyo yung punto? So, I hope inyo nang ma-understand. Importante ka na nga masabtan mga kaigsunan. Kay wa nagpasabot nga nibiya nakaatong daotang mga binuhatan, di na ka magkasala. Magkasala gyapon ka. Nganuman kay ang imong kinaiyahan makasasala man. Sala man ang imong kinaiyahan. Sabtag na ninyo pag-ayo. Kay di ninyo mabiyaan ang sala kung di ninyo masabtan. Now, tanawon nimo ang verse 19 nga kung giingon ganina nga ato ang ato ang i-focus, no? For verse 19, for us by one man disobedience many were what? Made sinners. Pinaagi sa iya, you become a sinner, pinaagi sa iya. Made here is very important. You didn't become sinner when you sinned. You sin because you are made sinner. Wala ka nahimong makasala sa diha nga nakasala ka kay gihimo kang makasala. That's the truth. Ug ang sala mga kaigsunan is something na nisulod. Verse 12, wala untay labot ang sala sa earth. Nisulod ang sala sa kalibutan through Satan, through Adam. Verse 12, wherefore as by one man sin, what? Entered into the world. So sin is a foreign thing. Sin is wala apil sa kalibutan. Nisulod lang ang sala sa kalibutan through the devil nga iyang gitintal ang unang ginikanan nato. You see? So nisulod ang sala. So wala gid ta kay sala. Dili gid ta sala. Pero nahimong kinaiyahan nato ang sala sa diha nga nisulod ang sala sa kalibutan through Adam. That is what the Bible says, mga kaigsunan. So ang ato na yung pagkamagkasala, mga kaigsunan, entered like a disease. Murag virus ba nga ni-spread nga nagtakod. Unya tanang mga natawo na natakdan tanan. Kita tanan natakdan tanan. It is a global pandemic sin. So you are not sinner by choice. You are sinner by inheritance. Sandan ninyo? Dili ka magkasala tungod kay nagpakasala ka, gipili nimo makasala, nahimo kang magkasala kay namana nimo ang kinaiyahan nga makasala. Muna magkasala ka karon. Tanawon gani mo ang Bible, Psalm 51 verse 5, please. Psalm 51 verse 5. Sa gingon sa pulong sa atong Ginoo. Behold, I was what? Shapen in, and in sin did my mother what? Wala nag-ingon na nga because of sexual immorality na tao si David, no?
David was a sinner before he was born. Paggawas pa lang niya daan, he is already a sinner. Ikaw, paggawas pa lang ni mo daan, magkasala na ka. You see? Muna nga, ang mga bata, tudluan ni mo maayo, pero magpakasala gyud kay nga naman, nature nila. Paggawas pa lang nila daan sa imong tiyan, magkasala na sila. So sin is not just a behavior. Sin is a condition of the heart. It is a spiritual inheritance from Adam. Muna ang sala. So, ikalimot ha? Ang sala, imong identity. Magkasala ka. Ngano, tungod ka naghimo kag dautan, dili. Nagahimo kag dautan, tungod kay magkasasala ka. So, unsaon nimo para maundang ang imong sala? Dili nimo undangon ang aksyon, mubalik ka sa root. Ang imong identity ang problema. So pagluwas sa Ginoo sa imuha, wala niya giluwas ka kay para mahunong nimo tong mga daotang binuhatan, giluwas ka niya para ma-change ang imong identity. Nakuha nimong punto? Nakuha number 2. Tutag number 2 mga kaigsunan. So, number 2, if sin is our identity, if sin is our nature, now number 2, you cannot fix your nature by self-improvement. No? Mauna, ang tanang mga relihiyon sa kalibutan, di gyud makaluwas. Kay unsa man ang gitudlo sa tanang mga relihiyon? Buhatan na, improve ni, likay ni, mao nang ginatudlo sa relihiyon. But, kay ang atong problema, nature man, ang atong problema, identity man, you cannot be fixed by self-improvement. That's number 2 mga kaigsunan. So, nakuha ninyong progression? I hope nakuha ninyong progression sa mensahe mga kaigsunan. So, ang giingon sa mga tanang mga relihiyon, paningkamot, try harder, do better, hunungay ang pagkasala, biyay mong sala, mao na ang gitudlo sa tanang mga relihiyon. But trying to improve your behavior cannot fix your identity. You see? Dili niya ma-fix. Tanawa ang giikon sa gitawag nga Biblia. Jeremiah 13, verse 23. Jeremiah 13. Tanawa ang nature. Og ma-change ba nato atong nature? Or atong identity. If you're there, say amen. Jeremiah 13:23. If you're there again, say amen. Amen. 23, the Bible says, can the Ethiopian change his what? Skin? Or the leopard his what? Then may ye also do good that are what? Accustomed to do evil. So man cannot be saved by changing his behavior. But man can be saved by changing his identity. Saon? No? Saon? Muna pangutan na ron. Pananglitan, di ba? Ang atong identity, Pilipino man. Di ba, Pilipino man ta? Tama? Right. Pwede ba akong nature Pilipino, akong identity Pilipino? Pwede ba akong wengon? Sukad karon. Di na ko mag-Pilipino. I will not eat lechon anymore. Ako rin change ako ang gitawag na slang nako. I will not use flip-flop anymore. I will not eat hollow anymore. Mga nako. I will start eating American burger. Gilahin ako ang tingog. Gilahin ako ang language. Gilahin ako akong diet. Gipakuluran ako akong buhok o gitawag na jilo. Nag-contact lens kog blue. Tanan akong mga ginabuhat. Dili na pang Pilipino, akong sininaan, pang Amerikano na.
Na-change ba ang akong nature? Wala. Wala. Pilipino gyapon ko. Tama? Munang ikaw igsuon. Di na ka manglibak. Di na ka manghilabot sa imong silingan. Di na ka mag-inom. Di na ka magbisyo. Di na ka magpakasala. Pero na-change ba imong nature? Wala. Ikaw gyapon tong makasala. Tama? The same way, ana. Now, ang pangutana karon, if to add the illustration, kung ang imong gitawag na iring, imong i-train nga mahimo na siyang muaw-aw. Kita ko sa Facebook ba nga iring wala na iring, kuyaw ang iring oy. Kanidako daw kauban ang mga iro. Pero ang iyang kinayahan, iro. Ang iyang bitong lihok, iro. Ang iyang tingog, iro. Pero dili sa iro, iring gyapon siya, tama? Kaya nga naman, wala na change ang iyang kinayahan sa iyang action. Mao na mga kaigsunan, sometimes, ma-failure ta itong kinabuhi. Kay, we are trying to be like Jesus by our own effort. Maningkamot ko, buhato na ako ni, mulikay na gyud ni, mubasa na gyud ko Biblia, moampo na gyud ko pareha kang Jesus, mo na to ang ginabutan sa una-una ba? And trying these things with our own effort. This is impossible. Hindi mo na kaya. You see? Kaya di mo ma-change ang imong kaugalingon na nature. So, unsaon nimo karon para ma-change nimo imong nature, dapat ka ma-born again. Tama? John chapter 3. You see? Verse 3. Unsa yung sa Biblia? John chapter 3 verse 3. If you're there, say amen. The Bible says, John chapter 3 verse 3, Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be what? He cannot see the kingdom of God. Dapat ka ma-born again. So, dili di ay modification, dili di ay improvement, dapat ay ka ma-lahi, ma-usab. Dili renovation, kung dili, magtukod kag usab. Kung balay siya mga kaigsuunan, ako na ning explain kaniadto palang daan. Kung balay siya, dili nimo i-repair ang guba sa balay. Kung balay ka, gubuon nimo tanan, pulihan nimo bag-o. Inana ang gibuhat sa Ginoo sa imo. Sukad ka na luwas. You see? Now, tayo na kayo no? Number 3. Paspas kayo. Para masabtan to ngayon. Number 3. So, sa atong kaluwasan, para makalikay ta sala, kaya ang sala andi ay kay nature man day, condition na to, identity na to. Number 2, dili man day siya ma-fix by improvement. Dili man day siya ma-fix by gitawag nga trying harder by modification. Now, number 3, para makalikay ka sa pagpakasala, you need a new nature, a new identity. May nawa pa kayo? You need a new nature, a new identity. Dili upgrade. Dili improved. New identity. Bag-o gyud. Wala ka naingon nga, gwapo man akong sakyanan, ako lang nang i-improve, ako ning pulihan direct ang butso, ako ning pulihan ang suga, kay para musiga. Dili ana. Ako ning ilabay ning daan, pulihan ning bag-o. Ana gyud ang gibuhat sa Ginoo sa imo. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 mga kaigsuunan. Unsa ang giingon sa pulong sa Ginoo? Therefore, if any man be in what? Christ, he is a improved. Tama ba? No. He is a modified. Tama ba? He is a new creature. All things are what? So, ibig sa passed away gani? Dead. All things are dead. Patay na. All things are passed away.
Behold, all things are become what? Improved? No? Renovated? No? New. Gibag-o kas Ginoo. You see? Tanawan ni mga kaigsunan, 1 Corinthians 15:22. For in Adam all what? Die. Even so in Christ shall all be made what? Alive. Diya kang Kristo ang tanan, makaangkon sa kinabuhi. You see? So, ato na sabtod pag-ayo. Na ba kay gibuhat para mahimo kang makasala? According to the text atong gibasa sa Romans chapter 5. Tanawa, basahon sa inyo ha. Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Now, kung sa verse 12 lang, tanawa. Na ba kay gibuhat para mahimong makasala? Na wala? Wala. Wala ka nagpakasala para mahimo kang makasala. Nahimo kang makasala tungod sa gibuhat sa usa ka tawo nga si Adan. Napasa sa imo ang imong kinaiyahan nga makasala bisan pagwa kay gibuhat nga sala. Mao na ang nahitabo. Tanawa ha? So karon, kung wala ko'y gibuhat para mahimong makasala, napasa lang sa ako ang pagkamagkasala, naa ba ko'y buhaton para mahimong matarong? O mapasa lang pud sa ako ang pagkamatarong? Itong basahon mga kaigsunan, verse 15. If you're there, say amen. Amen. But not as the offense, so also is the what? For if through the offense of one, many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many. Ambak tas for verse 19 mga kaigsunan, para mas klaro. For as by one man's disobedience, many were made what? Tungod kuno sa disobedience, sa sala sa usa, daghana ang nahimong makasala. And look at this. So by the obedience of one, shall many be made what? Righteous. You are made righteous. Now, tanawa mga kaigsunan. Wa kay gibuhat para mahimong makasasala. Wa po kay buhaton para mahimong matarong. And kani ang pinaka-importante. Di ba? Gahimo kag dautan kay ang imong identity magkasala man. Pero in Christ, ma-change ang imong identity from sinner to righteous, tama? So ang identity mga kaigsunan nga righteous, dili o di ay ang binuhatan. Dili ka righteous tungod kay naghimo kag maayo. Dili ka righteous tungod kay nagsimba ka. Dili ka righteous tungod kay nagtuon kag Biblia. Dili ka righteous tungod kay nagtabang ka. Nahimo kang righteous karon kay gi-change sa Ginoo ang imong identity the same way. Sabtan nimo? So karon mga kaigsunan, it's a matter of faith di ay. Imong tuuhan. Kung tuuhan nimo ang bakak sa yawa nga magkasala ka karon, makasala gyud ka. Kay magkinabuhi ka sumala sa imong gituhan. Nagtuo pang kasayawa nga dautan ka. Nagtuo pang kasayawa nga dili maayo ka. Muna ang hangtod karon gahimo pagapog kag dautan. Pero unsa man imong tuuhan ang giingon sa Bible nga dili na ka magkasala, gihimo na kang matarong, imong nature matarong na. So tuuhan nimo nga matarong ka. Pag abot karon sa tentasyon, moingon na ka, di na ka moingon nga maning kamot ko nga di ko matintal kay para mahimo kong sama ni Kristo. Dili na ana. Pag abot sa tentasyon, moingon na ka, di na ko matintal ani.
Kay gihimo na kong matarong sa Ginoo. Di na ako matintal-ani. Kay pareha na ko ni Kristo. You are made like Christ. Wala ka na ning kamot para mahimong sama ni Kristo. Karon pa lang daan na naluwas na ka, gihimo na kang sama ni Kristo. Dako kay galahian. Katong isa nag-ingon, maningkamot ko, makalikay ko ani para mahimo kong pareha ni Kristo. Ang imuhang source, imong kaugalingong kusog. Pero katong isa nag-ingon, di na ko matintal ani, kay pareha naman ko kang Kristo. My nature is just like Christ. Gihimo kong matarong sa Ginoo, pinaayo ni Kristo. That's why di na ko matintal ani, Lord. Pareha naman ko nimo. I will not be tempted to this. Ang imong source, ang identity nga gibuhat or gihatag sa Ginoo sa imo karon. You see? So true and true ang kaluwasan by grace. Amen? Amen. Masabtan ba ninyo? Amen. Yung daghan kay guwa kasabot ani. And I hope masabtan nimo ni mga kaigsunan. Importante gikini imong masabtan. So now karon, let us make it technical. Ako ning technicalon karon. Kaya para tayo mas masabtan. No? So first of all, mga kaigsunan, ang kaluwasan, regalo. Sa chapter 5 verse 7 sa itong text, for if by one man's offense death reigned by one, much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Sa ato pa, regalo ang kaluwasan. Muna ang giingon sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, memorize kayo ninyo nga mga bersikulo, mga kaigsunan. Atong i-open to mga Bible dira please. And atong basahon, the Bible says, Romans chapter 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the what? Gift of God, not of works, lest any man should boast. So faith, tuhan mo, nga na sa imo. You see? So all men receive this gift. Di lang nila ma-experience ang power ani kay di nila tuuhan ni nana sa ila. So you have this gift. Receive it by faith. Pagtuo. So you don't achieve righteousness. You will only receive it by Jesus Christ. Usahay man God, ang atong kaluwasan, ang atong una-una bay nani, munang mali kayo. Gusto na ako na-clear. Sa dihang maluwas ka, ang imong una-una, giluwas ko sa Ginoo, kay magkasala ko, tungod kay gibuhat na ako itong mga butang, ma-remember din imong pagpangawat, imong pagpanglibak, imong mga bisyo, imong mga daotang binuhatan, mao na nga giluwas ko sa Ginoo, kay tungod adto nga mga sala, gipasaylo ko niya, tungod ato mga sala. While that is true, dili lang taman din ang imong kaluwasan. Okay? Sa diha nga naluwas ka, inani ang nahitabo. Naluwas ko, kay kaniadto ang akong identity nga namana gikan kang Adam baka sa sala. Pero sa diha nga naluwas ko, katong akong identity nga makasasala, namatay to siya, gipulihan sa Ginoo og identity ni Jesus Christ matarong. Nakuha nimong punto? So, your salvation, wala lang gipasaylo sa Ginoo ang imong sala. Your salvation, gi-change sa Ginoo ang imong nature. Gi-change sa Ginoo ang imong identity. Now, sa akong gi-promise nga mahimo tang gitawag natay technical. How can you have a new identity? Unsaon pag-change sa Ginoo sa imong identity? Simple lang. Ako lang sa inon pagtubag. Kinahanglan ka mamatay. Pagkahuman mo kamatay, kinahanglan ka ma-born again. Balik ta. Kaya kung ako Pilipino karon, unsaon ako para mahimong Amerikano? Ug kaya lang nako magpakamatay. Pagkahuman, mataw ko pag-usab unya anak ko sa usa ka Amerikana, mahimo na kong Amerikano, ma-change akong identity tama? Diba, yan na ang dapat buhaton ako? Ikaw karon kung gusto ka mahimong Hapon, mahimo kang lahi nga lahi, kinahanglan nga mamatay, unya pagkahuman, maanak ka pag-usab sa pamilya sa inchik, para mahimo kang inchik.
Sa Hapon, para mahimo kang Hapon. Sa Amerikano, para mahimo kang Amerikano. Kay sa dihang namatay ka, katong imong identity namatay, unya sa diha nga natawo kapag usab, ang identity sa imong ginikanan, ang imong karon nga mamana. Tama? Mauna sa Bible, tanawon nimong gitudlo sa Biblia, mga kaigsunan. Sa chapter 6, atong teksto, sa verse 1 and 2, what shall we say then? Shall we continue in sin? Magparay na sala? That grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? So you're dead. How you dead? How were you dead to sin? Atong imong nature nga sala sa unsang pamaagi ito namatay. Verse 6. Knowing this, that our old man, meaning katong sinner, katong identity nga sala, is crucified with him, that the body of sin might be destroyed, that henceforth we should not serve sin. You see? Unsa rin dapat ka katong na born again na anak kapag usab na buhi, na resurrect ka. So another term for being born again is you are resurrected in Christ. Verse 9, knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. You see? So atong makitaan, verse 8, now if we be dead with Christ, we believe that we shall also what? Live with Him. So muna nga itabo. Muna atong kaluwasan. You died in Christ and you rose again with Him. Motong na-born again ka. Na tao kapag usab. You see? Remember ninyo ang Romans chapter 7? Hindi ako pasahon pag-usab. Romans chapter 7? Sa Romans chapter 7, mga kaigsuunan, unsaon kuno nimo para mawala ka sa balaod sa imuhang bana? You must die. Kay para maminyo kapag usab. O maminyo kapag usab, namatay na imuhang bana o asawa, di naka-adulteress. Kay na remove naman ka sa balaod sa imuhang bana. Ana pud sa sala. Katong imong nature nga magkasala, under ka ato, pero og namatay ka ato, dili naka-under ato nga nature. O kung mataw kapag asab, dili nato mosunod sa imo katong nature kung di namatay ka, i-assume nimo ang nature sa diha nga bagong natawo ka. Tanawa, sa unsang pamaagi ta natawo pag usab, di ba? John 3:10 itong ipasa ganina. Atong balikon ang John chapter 1 verse 1. At John chapter 1. Open your Bibles there, please. Verse 13, I believe. 12 and 13. If you're there, say amen. Amen. Nana? But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. So, sa to? Nahimo kang nakangkon o katungod, yung mahimong anak sa Diyos when you believe. And when you receive Him. Now, natawo ka pag-usab. Now, verse 13. Which were born, not of what? Blood, nor of the will of the, nor of the will of man, but of God. So, ang nagpakatao na sa imo, ang nag-anak sa imo usab, it is the will of God. Meaning, i-assume nimo ang nature sa nagpakatao usab sa imo, kinsa ang nagbuot nga matawo kapag usab? God. So, i-assume nimo ang nature sa Dios. Unsa nature sa Dios? Righteous. That's why matarong ka karon. Righteous ka karon. You see? So ato makita mga kaigsunan. Mao na tong kaluwasan. You must die. Mamatay ka, sala. And when you are dead to sin, you must be born again. Sa dihang namatay ka, katong nature nga makasala, namatay na to sa apil. Sa dihang na born again ka, na born again ang kadtong naanay nature na righteous. Muna ang gayon sa Biblia, by 1 man's obedience, righteousness niabot alang sa tanan. You see? So, how can we apply this truth? So, stop trying to outperform your nature. Stop trying to outperform your nature. Start believing in Christ. Kay samtang manggod karon, ang atong flesh manggod, patay na siya, pero mura siya og sumbi ba?
nga maningkamot pa siya balik. Mo nang ginaingon nga naay war sa Galatians chapter 5. Awang Galatians chapter 5. Mga kaigsunan. Verse 17. The flesh lusteth against the spirit, and the spirit against the flesh. And these are contrary to one another, that so that ye cannot do the things that ye what? Would. Munang di nimo mabuhat ang mga butang nga gusto nimo buhaton, kay naay away ang flesh ug ang spirit. And that is the dead old man and the new nature nga gibutang sa Ginoo sa imo gapayt pa karon. So unsaon nimo karon para makalikay sa pakasala? By faith gihapon. Tuuhan nimo nga katong old nature patay na. Anana kay new nature nga katong righteous nga gibutang sa Ginoo sa imo. Dili pinaga sa imong kaugaling pagpaningkamot. Ayaw na pagpailad pag-usab sa yawa. Giilad na ni Satan ang atong unang ginikanan na you will be like God. Do not be deceived to be like Christ on your own effort. Kaya nga naman, you are already like Christ. Tanawa ang ilad na tanawa. Grabing pattern sa yawa sa iyang ilad. Di ba? Unsa man ang ilad ni devil kang Jesus Christ sa Matthew chapter 4. Kung ikaw tinuod nga mao ang anak sa Dios, suguan ning mga tinapay, ang mga bato nga may tinapay, tama? Pero, si Jesus Christ ba anak sa Diyos? Dili. Anak naman sa Diyos dan. He is already the Son of God. Pero gi-challenge sa devil. Kung tinuod ka nga anak sa Diyos. Tama? So, giilad sa devil og try si Jesus Christ sa butang nga iya nadaan. Anak pud ang imong ginabuhat sa devil karon. Ilaron ka sa devil sa butang nga imo nadaan. Og matarong gyud ka buhatan ni. Og tinuod gyud ka paning kamuti mahimo nimo ni. Dili oy, ana nakadaan, matarong nakadaan gibutang sa Ginoo sa imuha ang nature nga matarong when you are saved. Ang imo na lang kinahanglan buhaton ikinabuhi to nimo nga pagkamatarong. You see? So ato makitaan mga kaigsunan nga stop outperforming your nature. Dili nga pildi. But start believing on the gift of God. Your identity is in Christ. Imong identity, you are righteous in Christ. You see, you are sinner in Adam. But don't forget you are righteous in Christ. Mabitaw na, ma-explain mo ni sa giingon ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse 20. Yung ba ni Paul? I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I. But Christ, what? Liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, isik na nimo nga daily kadadlaw nga kamatuoran, i-declare nimo sa imong kaugalingon. Anak na ko sa Dios. I am a new creature. I am righteous in Christ Jesus. My identity is in Him. Mao na nga di na ko matintal ani, di na ko mabuhat ani. You see? Tanawang difference. Ako balik-balik ko na. Tanawang difference. Kaniadto ay maghimo og maayo maningkamot ko para mahimo kong pareha ni Kristo. Di nako ni buhaton kay para mahimo kong pareha ni Kristo. Likayan ako ni kay para mahimo kong pareha ni Kristo. Ana ka sa una. Pero karon that you have understand this, pareha na ko ni Kristo karon. Sukad ko na luwas, gitagaan akong identity sa Ginoo nga righteous, pareha ni Jesus Christ. Kay pareha naman ko ni Kristo, di na ko matintalan. You are holding on to the identity that God gave you. Now, nabanas Bible pastor na atong gibasa ganina mga kaigsunan. You see? Verse 11, chapter 6. You're there, say amen. Di ba, kaya na naman sa imo ha? Imong identity si Kristo naman. Romans chapter 6, verse 11. Likewise, reckon ye also yourselves to be what? Dead indeed unto sin, but what? Alive unto God through Jesus Christ our Lord. So nang reckon? Reckon is absolute, undeserved confidence. Huna-hunaan na. Tuuhin na. Ibutang na sa imong una-una
nga patay na ka diha sa sala. You are dead. Ang katong imong old nature nga sala, patay na to. Katong identity nimo nga sala, patay na to. Ang imong identity na karon katunang buhi nga matarong na naa diha kang Kristo Jesus. Una, verse 12, let not sin therefore reign in your mortal body that ye should obey it. And the last thereof, neither yield your members as instrument of unrighteousness unto sin, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of what? Righteousness unto God. You see? So it is a matter of faith. Ang atong sanctification, mga kaigsunan, is a matter of faith. Wala ka naning kamot para masanctify ka. Nituo lang ka sa gihumana nga trabaho ni Jesus Christ para masanctify ka. Klaro kayo ni Biblia, no? So, kanang record din na, kung ako ang i-explain sa inyo sa tinamban ni pamaging nga masabtan nato, ingon pa ni Apostol Paul, hunaa ninyo nga naa na sa inyo ang butang nga gihatag na daan sa inyo. You see? Hunaa nga inyo na ang butang nga nahitabo na. Nahitabo naman tong kamatayon sa atong sala. Katong nature nga sala, namatay naman. Hunaa nga patay na. Di nakamapil, dito patay naman to. Unya kay puhi naman kada naman sa imo ang righteousness of Christ. Hunaa nga imo, tumuto imong sundon, padayonon nato nimo. Ayaw na pagpailad sa yawa. So the devil's job karon is to deceive you just like how did he deceive Jesus Christ. Wala sa nakadaog kang Jesus Christ. Ingon pa niya, og tinuod kang anak sa Dios. Sugua ang mga tinapay. Pero Jesus Christ, anak naman Diyos daan. Maupol na ang ginahimo ni Satan sa imo nga. Muna nga makasala ka. Kay, pirmin lang kabalik sa imong effort. Ayaw balik sa imong effort. Kupti lang ang butang nga gihatag na daan sa Ginoo sa imo. Usahay mo, ta ba? Sa man ni, oy, galuyahan man ko pirminti sa ako ang pagtuoy. Kinsay gaigon galuyahan ka? It is Satan deceiving you. Ingon pa ang Biblia sa Romans chapter 8, tanawag ay mga kaigsunan. Romans chapter 8, verse 37. Nay, in all these things we are more than what? Conquerors through Him that love us. Daog na ka. Imo na ay, nga naman ni, oy, defeated man ko sa akong ginabuhing Kristohanon. Kinsa ikon defeated ka? Kinsa na ikon pildi ka? Satan told you that. Kaya naman, ang ingon sa Ginoo, ang ingon sa Bible, labaw bakas conqueror. Labaw bakas mga nakadaog. You are more than conqueror. You see? Luya man kay ko eh. Kinsay nag-ingon luya ka? It is Satan deceiving yung aluya ka. Kaya nag-ingon ang Bible, you are alive in Christ, na kay kinabuhi kang Kristo. You see? Magkasala man kay ko. Kinsay yung magkasala ka? Sa una. Pero karon dili na ka magkasala as if katong identity. Makahimo pa katong sala nga mga binuhatan, pero ang identity wala na. Kay gi-change na sa Ginoo ang identity. Ang identity nimo karon righteous na. Sukad gyud ang luwas. Amen? I hope imong nasabtan mga kaigsunan. You see? So with the grace of God, ayaw na pagpailad sa yawa. Ang yawa mo ingon pirminti sa imo nga, oy, pildi ka, luya ka, mo na, luya man ko, magpakaluya na lang po ka. Kaya nga naman, nituo ka sa devil. Stop believing the lies of the devil and start holding on to the things nga gihimo na daan sa Ginoo para sa imo. Mayingon pa ang devil sa imo, oy, og tinuod ka nga luwas. Buhatan ni, ay luwas na mga daan. You see? Balik ta sa gitawag na kang Eve. Kung kauno ninyo ni, you will be like God. Naunsa ka, devil? I am already like God because I am created in the image of God. Tanawa ang devil. Ginailat kaniya sa butang nga imo na daan. Eden and Eve are already like God. Ano naman? They were created after the likeness of God. Tanawara, usahay. Madown ka. Kaya nga naman, ginasik nimo ang butang nga imo na. Gusto ko mahimong matarong naman ka. Gitagaan ka sa Ginoo, righteous.
nga kinayaan. Gusto ko malipay, malipayon na ka, oy. Gitagaan kag kalipay sa Ginoo. That is the fruit of the Spirit nga naa sa imo. One of the fruit, joy. Gusto ko mahimong victorious na kayo, or victorious in Christ. Mo nang depressed ka, mo nang down ka, kay ginapangita nimo ang butang nga imo na. Mo nang di nimo makaplagan, kay sige tan-aw sa layo, naarmay sa imo ha, na diri. Stop looking outside. It's already in you. I hope you nasabtan. And if you would try to understand, di basaha pag-usab ang Romans chapter 5, chapter 6, chapter 7, balik-balikan ka basa. Kung kailangan ka 20, basaha ka 20 mga kaigsunan. Para mo sink in, mahimong part sa imo ha, o mahimong victorious imong Christian life. And I believe mga kaigsunan, most of the time, my Christian life is not that victorious. Nga naman, I often forget this truth. But we need to understand and remember this truth. Amen? Palihog man itong tantanan. Ama na langit nun, salamat sa kamatuoran ng imong gihatag kanang. Bless this truth nga manatunaan Ginoong Dios. I pray, Lord, that we will not live according to the old man nga namatay na Ginoong Dios. But we will live according to the new man nga imong gibutang sa amo, the righteous man nga imong gibutang sa amo, Lord. Salamat Ginoo sa imong pagkamaayo. Thank you, Lord, for this truth in Jesus' name. Amen. What's wrong, Brother Lawrence? Only trust Him. Salig lang. Ay pagpailad sa yawa. Salig sa Ginoo. Dili ka badlungon, oy. Dili ka dautan, oy. Dili ka sa pakiro, oy. Dili ka gahig ulo, oy. Righteous ka. Kaya nga naman, ang old man na sinner, namatay na kaya. Ang new man, nga mao si Jesus Christ na sa imo. So, igsuon. Ay, tuo nga sa pakiro ka. Maunang kasapak-sapak ka, kaya nagtuo kang sa pakiro ka. Stop na. Tuuhin ang matarong ka. Kay matarong man ka, you will do righteous things. You are committing sin because you are a sinner. And you are doing righteous things because you are made righteous by God. Reckon it. Absolute confidence nga imo na, gipossess na nimo. I hope you understand that. Siguro nasa ato karon lisod pasabton by the grace of God, basaha pag-usab. Paminawan ni pag-usab ng mensahe, hangtod nga mo sink in sa imong kasing-kasing ang kamatuoran. Importante kay ni imong masabtan. As we sing verse 1, dool karon sa Ginoo. Inang Ginoo, Lord, I reckon that I am already righteous. Ginoo, akong gireckon Ginoo nga patay na tong sin. Katong old nature, katong kinayahan sila patay na. Nana ko yung new nature because I was dead and I was born again. Dool sa iya karon. And you will be saved. Makalikay na ka itong mga dili maing butang. Di tungod sa imong kaugaling mga effort, kung tungod kay gihimo na ka sa Ginoo nga matarong. So you come as we sing verse 1. Verse 1, Brother Lawrence, please. Tingnan ang Ginoo, Lord, I reckon that I am dead to sin. And I am alive to God. You come. Abre ang altar para sa imo igsoon. Abre ang altar para sa imo. Function as the righteous man. Nagibutang sa Ginoo sa imo. Trust Him now. Second verse para sa imo igsoon. Maybe there are things nga struggle pa ka. Nga biyahan nimo. Maybe this is the day that you can stop struggling and believing that you are already there. Sometimes kapag kamo ta makaduol sa Ginoo,
nakalimutan nga duol na ta sa iya pinaagi ni Kristo. Si Eve, giilad sa devil sa butang nga iya na unta daan. Ayaw magpailad sa devil. Kaya ang mga butang siguro ngayon mong gipangita, imo na daan. Hold on to it now. You come, verse 2 please. Thank you, Lord, for this truth, Lord. Thank you, Lord, for this truth. Thank you, Lord. Now I can continue life, believing that this life is a righteous life. Matarong na ko, Lord. You made me right, Lord. What I need to do is to live according to this righteousness. Nga ako na daan. Di na day ko makasala Ginoong Diyos. Tungod kay matarong na ko. Amo na kong gibag-o. Makalikay na ko sa mga dili maing butang. Pwede day Ginoo, posible day. Tabang, Lord. I need you, Lord. Bless me, Lord. Empower me, Lord. I need your help. I need your grace. Lord God, please. I need you. In Jesus' name. Amen. Father God, thank you, Lord, for the message of your word. Thank you, Lord, for these people, Ginoo, nga naminaw sa imong pulong amahan. We pray, Ginoo, nga kaning mga butang will be something nga among hinuklugan, Ginoong Dios. Nga daog na naming daan amahan. Amo lang ding buhaton, Ginoong Dios, is among exercise ang butang nga imo nang gihatag sa amo. And the devil sometimes is deceiving us. Para among pangitaon ang butang nga imo na naghihatag daan sa amo, Lord. Help us not to look somewhere else. Help us to look inside the things that you have promised to give. Nga amo ang tuuhan, nga amo na daan, Ginoo. Thank you, Lord, for this wonderful truth, Ginoong Dios. Nga liberating kaayo, ni hatagan among kagawasan, amahan. Sometimes among struggle is meaningless dito. Kay ginapangita namo, ginapaningkamutan namo ang amaangkon, Lord, ang butang nga imo nang gihatag daan sa mo. I pray, Lord, that the struggle will end today. And there will be peace and freedom, Ginoong Dios. Kay imo nang gihatag daan sa mo. Thank you, Lord. Thank you sa kaluwasan. Nga imo bang mas gipasabot sa amo, Ginoo, in Jesus' name. Amen. Thank you and God bless you. Please shake your hands one with another.